Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Si Pastor, may abot kahapon lang sa Sabado. Unya, kanya si Sir Cherry, hay maka. Oy, mo busit, mo ani sa Manila si Pastor Rick. Unya si Pastor Rick, sulti agad, ay gusto ko mag-preach sa Checohan. Tingnan nyo, kagagaling lang sa Iligan, tawag agad siya na dito siya magsimba ngayong lingkong ito. So, dili na yun siya pa. Kaibigan yun nato ni isa sa miyembro ng Checohan. Siya ay isang anak din ng Checohan. Maraming salamat. Tuwing siya pupunta sa Manila, inuuna yun niya na magsimba diri sa Checohan. Maraming salamat. Love you. God bless you po. Good morning po. God is good. All the time. Talagang napakagaling ni Lord. Pero yun, naunahan ko ng isang araw yung bagyo. Ito yung kauna-unahang bagyo natin ngayon kung 2024, kung di ko ako nagkakamali. After nung halos kumukulo, sabi nga nung 2023 sa United Nations po, no? Nagkaroon po ng Science Summit nung 2023, last year, sa United Nations. Nagsabi yung mga top scientists po sa meteorology na say goodbye, mag-farewell na daw tayo sa global warming. But say hello to global boiling. Aray ko po. Ha? Di ba? Nakakapangilabot po yun, ano? Di ba yung global warming lang nagdulot na po ng hindi magagandang epekto sa ating pong mundo, ano po? Paano pa po kaya yung global boiling? Kumukulo na. Kaya nga napansin po natin, medyo iba na po yung init nitong nakalipas na tag-init. Tama po ba? May mga areas na pumalos, kulang-kulang na po, halos pumalo na po ng 50. Unimaginable yung index hit doon po sa Dagupan City and some other places, yung mga low-lying, katulad ng mga lugar sa Cagayan Valley, at saka yung mga mabababang lugar. But praise the Lord, God is good. Eto na, bumuhos na ang ulan. Pag ulan naman ito, kami naman, ano na bang nangyayari sa mundo natin? Pag init, sobrang init. Pag ulan, todo buhos naman. But alam niyo po, hindi po baha ng tubig ang darating sa atin, kundi ulan at baha ng power ng Holy Spirit, ng presensya ng Diyos, ng patuloy po na pag-init natin sa pagsiserve. Hindi tayo maabutan ni Lord na tayo'y nanlalamig at nangihina. At higit sa lahat, magandang umaga, Lord Jesus.
at ating pong pinakamamahal na mami, si Pastora Fe, at lahat ng magigiting at makikisig ng mga pastor at kanilang mga pamilya ng Jesus Christ, our Hope and Redeemer, mga pastors, God bless you po, and the entire family po. Isa pong malaking kagalakan after 3 months na muli po makabalik dito po sa napakaganda pong pamilya ng Panginoon sa San Mateo Rizal. Okay? At alam niyo, napakaganda po kasi yung church na ang unang-unang lumalabas ay pangalan ni Jesus Christ. Ibang church po yan. Maniwala po kayo. Ibang church, pagka ang una kaagad na lumabas na pangalan, ay pangalan ni Lord Jesus. Amen? Dito, Jesus Christ, our hope. At alam niyo po, mga minamahal, sino ba dito ang napapagod na mag-serve kay Lord? Wala. Meron ba? Pagod na ba tayo? Hindi. Ngayon pa, na kumukulo na yung temperatura. Di ba yun yung sinabi na the earth, hindi nakalimot si Lord sa kanyang, He's not, concerning the promise of His return, He is not slack. Ano po, nalimutan niya na concerning His promise, but He is, sabi nga, patient, loving, merciful, long-suffering, not willing, na may mapahamak. If possible, lahat masaing. And the name Jesus, salvation po kaagad yan. But here is the exciting part, mga minamahal. Alam niyo po, kahit saan niyo po tignan, this may not be the oldest religion based sa history, but the biggest religion is Christianity. Now, wala tayong mag-argue na tayo yung oldest, kasi this is only 2,000 plus years old. Tama po ba? And meron mga nauna. Ano po? Like si Siddhartha Gautama, yung founder ng Buddhism, 500 years before the incarnation or birth ni Yeshua or ni Lord Jesus doon sa Bethlehem. So nauna si Buddha ng 500 years. And prior to Siddhartha Gautama, meron pa po na mga nauna pa like Judaism. Based po ito sa Abrahamic at saka Mosaic combined, yung call ni Father Abraham hanggang doon sa Covenant sa Sinai. Thus, yun po ang naging ground for the religious faith ng Israel. But even before Israel and Judaism, mga minamahal, pinakamatanda so far ay Hinduism na napakatanda na po. And you have mga religions sa Mesopotamia and Egypt. And ito pong Christianity has been around only for the past 2,000 years. And yet, the biggest and fast still growing, mga minamahal, why? What made Christianity different from the rest? Mga minamahal, simple lang. The name of Jesus Christ. Because of all religion, this is the only religion, and this is not about to compete, mga minamahal. We're not comparing religion. But ang point ko po, ba't ko binring up ito, is because ito lang po kasi ang faith na bumaba sa lupa, na masyadong malapit ang Diyos sa tao at naging totoo yung mga miracles, ang mga minamahal, ang mga ginamit pa ni Lord Jesus, hindi po mga, sabihin natin, yung mga magagaling na talagang big brain and the most intelligent and geniuses of His time. He called simple men na maging disciples niya, most of them unschooled, uneducated, unlearned, mga minamahal, hindi sila talaga nakakuha ng mga matataas na degree. Sila po ay nandoon sa pangingisda. Tama po ba, mga minamahal? Ang mga naging followers niya, hindi magaganda yung mga record. Amen? Dalawa doon ay corrupt official ng BIR ng Israel. Tama po ba? You have Matthew Levi and Zacchaeus. Meron siyang mga secret followers doon sa Sanhedrin na ang isa nagpahiram ng kanyang libingan na hindi naman nagamit ni Jesus Christ. Thank you naman kay Joseph of Arimathea. Pero hindi naman nagamit ng mahaba dahil 3 days lang nagpahinga si Christ doon. Actually, hindi nga almost 3 days. Ano po? Dahil the 3rd day, bumangon na po siya. Amen? At karamihan ng mga followers ni Lord Jesus, dalawang klaseng mga babae. Mga babaeng asawa ng matataas ang rangko sa politika. Naniwala po ba kayo? Okay. Meron po doon sa treasurer ng hari sa Galilee, ay follower ni Lord Jesus. Nandiyan po ang account sa Gospel of Luke, mga minamahal. Okay? So, we can just imagine na
maraming mga misis na mga politiko ang may simpatya kay Yeshua HaMashiach. May treasurer doon sa kingdom sa Galilee. Ano po? Meron pong asawa ng gobernador. Sino yung asawa ng gobernador? Yung nagsintensya sa kanya. Di ba, winarningan pa nga niya yung husband niya. Ingat ka, na naginip ako, huwag mong gagalawin yan. Di ba? Asawa ni Pilate. So may mga babae na hindi po ordinaryo ang sabi natin estado, at meron din mga babae na hindi naman po kataasan ng lipad, kundi lumagapak talaga sa lupa. At yun naman po mga babae, tama po ba? Karamihan ng mga babaeng ito, puro Maria. Amen po. And lahat po ng mga followers na ito ng Panginoon, hindi mo iisipin na sino po yung nakabasa na nung napakagandang poem na ang pamagat ay One Solitary Life. Naalala pa po ninyo na si Lord Jesus Christ hindi naman po nakalabas, well, of course, as a human, hindi po siya lumabas sa kanilang border, mga minamahal. Up north, pinakamatindi lang ay Galilee, doon sa border ng Syria, mga minamahal. And then, minsan lang nakalabas si Lord Jesus sa lifetime niya, mga minamahal, na nakalabas ng Palestine. And that was when he was still a babe, para itakbo ni Joseph and Mary sa Egypt. Dahil nga po sa order ni King Herod na patayin yung mga bata. But the Lord Jesus, mga minamahal, 3.5 years of ministry from Jordan to the Ascension, mga minamahal, and nakita po natin ang grabe ng impact nitong the stone which the builders rejected. Yun naman po ang nag-establish ng ever-increasing kingdom of God here on earth. And marami na po, ang kingdom of God ay una niyang nilagay sa hearts ng mga tinawag niya. Amen po? Lahat ng naka-experience ng miracle ni Christ dito, magsabi ng Amen. Amen. Yun po what made Jesus different from the rest? Dahil of all, si Lord Jesus Christ lang po ang hindi natin makita ang libingan okupado pa. Amen. Yung mga ibang founder, nalibing sila, namatay sila, and the Lord Jesus namatay din, nalibing si Lord Jesus, sandali lang, but the rest nakalibing pa rin hanggang ngayon. Nandiyan pa rin yung mga katawan lupa nila. Actually, wala na yung katawan lupa, mga buto-buto na lang siguro. But the Messiah, Yeshua, wala na po dito sa lupa, but iniintay na natin yung second return niya. Mga minamahal. Amen? But he was very successful in establishing the kingdom not on earth, but in the hearts. Malayo ba ang heart sa earth? Parang binago lang yata yung formation ng spelling. Tama mo ba? Kasi binaliktad lang yung H. Ano po? So sabi ni Lord, uunahin kong itayo yung kingdom sa hearts bago yan mag-manifest sa earth. Amen? Praise the Lord. So ngayon, excited po tayo. Bakit to? Dahil ang pag-uusapan po natin is about miracles. Yun, no? Alam niyo po kung bakit kami na-save? Bakit ako nasa ministry at an early age? Sabi po sa introduction, maraming beses niyo na po nadinig, nabunga po ako ng prayer ng isang mama na pinagaling ni Lord sa rheumatic heart disease. At yung crusade, back in the 1980s sa Araneta Coliseum, ang nagdala po ay si Reverend Ernest Ainsley na umuwi na rin kay Lord, kung di ako nagkakamali, year 2022 at the age of 99. Magkasunod lang po sila ni Prophet Maurice, di Dr. Maurice Cerullo. Dr. Cerullo passed away in 2020, I believe, or 2021. 1 year lang difference, pero si Reverend Ainsley ay 99 years old when the Lord called him home, mga minamahal. Ano po? So, ang simple message lang na binigay ng evangelist, back in the 80s, powerful yung mga revival pa. Alam niyo yung mga churches noon, mga fellowships, Bible studies, evangelism, was like parang popcorn na nagpuputukan, bawat kanto, bawat barangay, meron, maglagay ka lang dyan ng ilalagay mo lang yung praise and worship sa kartulina o sa Manila paper, naalala ko po noon, may dala kang gitara, meron ka pong mga case ng mga soft drinks, pulpito na, ay, salita ka, dami nang nasave. Pero hindi yata puputok na yun ngayon, Those were the days, mga minamahal, back in the 80s. Pero grabe po ang mga miracles. Simple lang ang message na binigay ng evangelist. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do you believe that message, mga minamahal? Now, bago po tayo mag-pray,
I'd like to invite the congregation to read with me sa Gospel of John. I'm gonna be sharing this morning, mga minamahal, doon sa first miracle ni Lord Jesus Christ. Wow! First miracle talaga. Ano po? Sino po ang gusto ng miracle? Amen. Araw-araw, meron kang miracle. Meron akong miracles. Tayo araw-araw. The time, mga minamahal, the fact and the time na we invited the Lord Jesus in our hearts. Paano ba tayo na-save? Di ba rin nagsimula? Into my heart. Kanta pa namin nila Mami Faith siguro ito back in the 70s. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Natatanda niyo ba? Come in to stay. Come in, I pray you ba? Come into my heart, Lord Jesus. Gaganda ng mga awit nun, no? Wala pa kasing Gilson. Iba yung kanta nun. Ano po? The Savior is waiting to enter your heart. Pag kumanta ako ng maluma, I feel old, mga kapatid. Never mind. Basta, it's about Jesus Christ coming into our hearts. Doon nagsimula yung salvation at pagiging born again natin. We invited the Savior to reside in our hearts. Not to come in as a guest or a visitor, but to be the head. Siya na po ngayon ang ulo ng ating buhay. In John, the 2nd chapter, on the 3rd day, okay, third day. Mamaya natin, basahin muna natin, mamaya kayo papaliwanag. On the 3rd day, there was a wedding at Cana in Galilee. And the mother of Jesus was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Ano man ang sasabihin niya? Do. Agad-agad, act on whatever he instructs you. Now there were 6 water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Pag 30 gallons, that will be 120 liters per jar. And Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim. So, sabihin, wala talagang space na hanggang all the way to the lip, dun sa bibig nung tapayan. And he said to them, "Now draw some out and take it to the master of the feast." So they took it. When the master of the feast tasted the water now become wine and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first. And when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now." These, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory, and his disciples believed in him. The Lord bless the reading of his words. Let's bow our heads for a word of prayer. Let's invoke the blessing of the Lord Jesus, the Father, and the Holy Spirit for today's word. Most gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, in the precious and wonderful name of your Son, Jesus, and the power of the Holy Spirit, thank you for this wonderful day. This is a blessed and glorious day because this is the Lord's day. Lord, sinabi nila may bagyo, yes, may maulan, pero okay lang. Dahil alam naman namin dito, inuulan din kami ng inyong pagpapala. And Father, we commit everything sa leadership ng Holy Spirit, the Lordship of Christ. Lord, your word cannot return to you void, but it will accomplish your divine purposes in the hearts and in the lives ng mga recipient. To God be the glory, hindi po ako makita at madinig, but the Lord Jesus today. In Jesus' name. Lahat po tayo sabi na, Amen. Amen. So sige po, isa-isahin po natin.
gawa tayo ng pagsilip o pag-expose nitong chapter 2. Sinabi po doon sa verse 11, this is the first of His signs, the beginning. Sa ibang version pa, this is the beginning of the miracles. The first. Ano nga po yung situation? Ito po ba ay miracle of healing? This has nothing to do with healing. Tama po ba? Both of the physical and the soul. This is not healing. Though Jesus Christ healed so many people. Ito po ba ay miracle of deliverance? Hindi rin. Ano itong first miracle ni Lord Jesus? Divine provision in time of need. And sinabi po ni Lord Jesus, kung ano ang simula, siya din ang katapusan. He is the first, the last, the beginning, and the end. And that makes a circle. Mga minamahal, a circle doesn't need many angles, unlike the square or sa mga polygonal geometrical shapes. Pero ang kailangan na ng circle is only one singular point. Dahil kung saan nagsimula, doon din magtatapos. And amazing, the last miracle na ginawa ni Lord Jesus in the presence of His disciples ay hindi din po, though merong restoration, merong healing of the soul na nangyari, but mainly, ang last miracle ni Christ is stated also in the same gospel book, John, was when Jesus stood by the lake early morning. When the disciples, mga minamahal, were about ready to dock yung kanilang fishing boat, caught nothing all night long, and there were only 7 of them, mga minamahal, and wala silang nahuli the entire evening, and then somebody standing by the shore, nagsabi, "Children, have you any meat?" Naalala po niyo? Sabi niya, sino yung masigaw sa atin doon? But the closest to the heart, John, he always, amazing kay Apostle John, dahil si Apostle John, pag nagsalita si Lord Jesus, alam niya na kaagad na si Lord Jesus yun. Many times nangyari ito, mga minamahal. When the Lord Jesus walked doon sa stormy waters, no sila po ay na-stranded doon sa gitna ng Lake Gennesaret or sa Sea of Galilee. Daming tawag, Lake Gennesaret, Sea of Galilee. At lumalakad si Lord Jesus by around between 3, as early as 3 a.m., the 4th watch of the night, mga minamahal, that's already morning though. And sabi nila, it's a ghost, it's a ghost. Pero nung sumalita si Lord Jesus, Shalom, it is I. Be of good cheer. Ang sumigaw na naman na, it's the Master, it's the Lord. It's always John. Si Apostle John palagi ang makarecognize ng boses ni Lord Jesus Christ. Bakit? Because of that closeness. Because of that bonding. Okay? So, perception-wise, it will always be John. But, immediate action, it will be Simon Peter. Amen po ba? It's always Simon Peter. Kaya nga, nun sa gospel, wala na after the gospels, Matthew all the way to John, pagpasok ng book of Acts, ang nag-team up ay walang iba, kundi si Peter and John. Grabe, no? Gandang istorya. Pero hindi po yun ang topic. That's another topic though. Now, ito na naman. Pag-usapan po natin. What was the miracle na ginawa ni Christ? Sabi niya, why don't you cast the net on the right side of the boat? Amen po? So, tinapon nila yung net. And amazingly, there was a great catch nung sinunod nila. None of them kaya pong kunin yung isda na dami ng isda, but only the Apostle Peter. And that's one. Bakit mo pa binring up yun, Pastor Roderick? Dahil the first and the last miracle ni Lord Jesus when He walked on earth was the miracle of divine and supernatural provision. He, God, the Good Shepherd, shall provide, supply our needs. Amen? Di ba napapanahon? Di ba napapanahon sa panahon natin ngayon? Ano ang magagawa ng, Di na 20 pesos. Kalimutan nyo na yung 20 pesos. Anong magagawa ng 1,000 ngayon? Pero yun yung pumasok sa grocery, mga minamahal, hindi pa puno yung maliit mo na eco bag. 1,000 na to? Di ba? Iba na po. Tama po ba?
Iba na yung panahon natin ngayon. Samantalang naalala ko, as early as parang batang-bata pa po ako, pag pumasok kami sa lumang-lumang grocery nung unang panahon, ewan ko, nabutan nyo na yung Queens Supermarket. Di ba? Queens, di ba, mga minamahal? Pag lumabas yung father at mother ko, ilang grocery na po sa halagang 20 pesos. Ay, sana'y maulit muli. Malabo na po yun. Mahirap na. Kaya ngayon, ano magagawa sa 20 pesos? Wala na po. Di ba? Wala na magagawa yung 20. So, ngayon, maraming aburido. Bakit to? Pumasok ako dyan, mag-accounting ka, ano nangyari sa 1,000 ko? Huwag mga minamahal, huwag po kayong mag-alala. Bakit to? Kasi kahit malaki yung problema ng mundo, mas malaki yung creator ng mundo. Mga minamahal. And meron tayong relasyon, meron tayong connection doon sa creator, sustainer, redeemer. At yun po ang ini-enjoy ko sa Christianity. Not so much, mga minamahal, doon sa mga rituals and religious rites. Hindi. Well, okay naman din yun. But the fact na tayo ay konektado sa isang buhay at miracle-working God, yun po ang napakaganda na you can always draw in time of need. You can always come and draw near and smile at the storm. And mga minamahal, ismulin. Sabihin mo, chicken feed lang yung problema. Chini-chicken mo lang. Bakit ho? Because the Creator is my daddy in heaven. Our Father who art in heaven, di ba? Now, ano yung mga principles of miracles dito? The third day. What yung third day, Pastor Roderick? Sino nakaalam? Ano yung third day? Bakit ganun yung third day? Lahat ng miracles ni Christ, healing, deliverance, calming the storm, supernatural working sa nature, calling the dead out of the graves, mga minamahal, all those miracles, isa lang po ang ibig sabihin. Anong klaseng miracle yun, Pastor? It's the miracle of change. Tama ba ba? It's all one word. It's all change. Yes? Ano yung unang miracle ni Christ? He changed the water into wine. Ano ang miracles ng mga babae na muntik nang batuhin ng mga religious leaders at pinandidirian yung isa dahil binasag niya yung pabango doon sa paanan ni Kristo, mga minamahal. And many women na saved, even yung babae na nahihiyang sumalok ng tubig sa karamihan dahil siya po ngayon ay may kalibin ang ika-6 na lalaki sa kanyang buhay. 5 husbands, wala akong kontentuhan. Yung 6, pinag-aaralan ko na naman, hiwalayan. But the 7th man was by the well. And sinabi po niya, alam ko ang buhay mo. At kung kilala mo lang ako sa aking kahihingi at mapapatid yung uhaw mo. And itong babaeng ito, iniwanan niya po yung jar at tumakbo to all the men in the city. And sinabi niya, finally, I have found the man. Amen. Sometimes, hinahanap natin yung fulfillment natin sa mga physical, human, earthly relationships. At makaka-6 ka. Bakit ganun? Kung alam ko lang na si 2, 3, 4, 5, 6 ay katulad din ni 1. Alam niyo ba? Ito, wala pa akong nagbibiro sa inyo. May isang ganito na nakausap ko, humiiyak sa akin, mas matanda sa akin, he was already in his late 50s. And I was only in my 20s sa Portland, Oregon, after preaching sa Full Gospel Businessman's Fellowship. Sabi niya, can I invite you for a coffee? Sabi niya, yes, sure, sir. May I know? Sabi ko yung, who's invite? Pastor po siya ng Baptist Church. Sabi ko, Pastor, hindi ako makapiniwalang pastor dahil ang bigat na mukha. So sabi, yes, Reverend, Pastor, anong pag-usapan natin? Sabi niya, I had 6 wives. Para ako nabuhusan ng tubig. Is that possible? Yes, of course. That's America, man. Oo, Amerika po yun. Pwede ka mag-divorce kahit hindi gusto ng partner mo na makipag-divorce.
At kung di ako nagkakamali, naaprubahan na yata dito sa Pilipinas ang divorce bill. Bago lang. Tama po ba? Now, the first miracle ni Lord Jesus Christ ay hindi nangyari sa isang public crusade. Hindi nangyari, mga minamahal, sa isang, sabihin natin, sanitarium na marami pong nakakonfine na may sakit. The first miracle ni Lord Jesus Christ, para ipakita sa lahat na the Lord Jesus honors marriage, ay nangyari sa isang kasalan. Ire-reserva ko ang unang miracle ko hindi sa church service, hindi sa isang public crusade, but sa wedding. Amen? Para ipakita sa lahat na kung ang ginamit ni Satan masira ang marriages because of the third party, pwede din masave ang ailing marriage by another party. Jesus is the third party. The negative third party is pag si Mrs. may nakitang mas mabait kaysa sa mister niya. O sa mga lalaki naman, may mas nakita si mister na mas maganda sa misis niya. O mas mabait. Kadalasan mabait, hindi naman yung maganda lang. Kaya minsan nga huwag mo nang titignan kung maganda. Di ba? Minsan pag wala naman, lahat naman ng tao maganda. Kaya lang may maganda na pampribado at may magandang panrampa. Pag gusto nyo na yung ganda, hindi nyo ipang beauty pageant, maganda ba? Mabait. Ha? Ulitin mo, maganda talaga? Mabait ka. Alam nyo na ibig sabihin nun. Tama po. Pero alam niyo po, sabi nila yung third party daw ang nakakasira ng marriages. Depende. Kung babae, yes. Kung lalaki, yes. Pero kung yung marriage magbe-break apart na, ang makakasalba niyan, hindi babae, hindi lalaki. Yung gumawa ng babae at lalaki, dapat nandun na. Amen? Biblical ba yung tinuturo mo, Pastor Roderick? Ay, hindi may sinabi nga naman, Bisaya, hindi pa naman ganyan, Batangas naman tayo, ano? Hindi nga ba't nakasulat doon sa Proverbs, tama ho ka, na sinabi po doon, 2 is better than 1. But a threefold cord is not easily broken. So may kinakailangan, merong pangatlo. Amen? At yung pangatlong yun ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Ayun o. So ano ba nangyari? Ba't nagkaroon namin? There was on the third day. Wow, number 3 talaga. On the third day. Ano yung ibig ng third day? Resurrection Day. Nadala niyo po ba? Third day nabuhay si Christ and we shall be like Him. May prophetic verse na very controversial, mga minamahal. Talaga, Pastor? Hosea chapter 6 verses 1 to 3. Check niyo lang po natin. Pwede ba natin makita yun dun sa screen? Okay. Makikita niyo po. Hosea chapter 6 mga minamahal, verses 1 to 3. Wow. Okay lang po ba na tanghali na tayo matapos? Come, let us return to the Lord. He has torn us that He may heal us. He has struck us down and He will bind us up. After 2 days, medyo controversial po yan, no? Di ba? Especially the second verse. After 2 days, He will revive us. So para naka-prophecy na dito na there will be a revival on the second day. But mga minamahal, being in the ministry sa prophetic, this is not 24 hours, 2 days, equivalent 48 hours. This is 1 day ng Panginoon which is equivalent sa earth na 1,000 years. It's amazing dahil ang revival nangyari during the second millennia. Totoo po, hindi ako nagbibiro. Yung mga, di ba wala ka napansin, yung mga revival nagsimula sa Reformation, di ba? Tama, from Martin Luther hanggang pagdating ng 1900s, hanggang pagpasok ng 20th century,
Grabe yung revival. Puro revival. Pero may sinabi po dito, on the third day, hindi na revival, but raising us up. Okay? Yun, nakalagay dito dyan, third day, He will restore us. But I'm reading from the ESV and King James, on the third day, He will raise us up. Ano mangyari? That we may live before Him. Mga kasama na natin. Sabihin lang po na, nung year 2000, pagpasok ng year 2000, that mark the third millennia. Wow. Opo, hindi po nagbibiro. Depending kung saan nyo sinisimulan. From Adam to year 2000, that marks the beginning of the seventh millennia. Pero kung ang timeline po ay magsisimula from the second Adam, Jesus Christ, yung year 2000 mark the third millennia. So hindi na po natin hinihintay ang revival, but the resurrection na po, mga minamahal. Di ba Jesus rose from the dead on the third day? But what is the third day really? Okay, isipin na natin. Ano ba yung third day, Pastor Roderick? Third day. First day, Sunday. Second day, Monday. Araw ng araw, sun. Kasi isang linggong, ano niyo ba, yung calendar natin ay isang linggong pagano. Akala ko isang linggong pag-ibig, alam natin, ano po, kay Imelda Papin. Pero yung kalendaryo natin, isang linggong pagano. Salamat sa mga Romano. Bakit to? Sunday, araw ng sun. Monday, araw ng moon. Third day, araw ni Mars. Oh, di ba araw ng mga chismosa yan? Martes? Pwede rin. Okay, araw ng mga Marites. But tinawag po yan na Martes kasi that will be the day of Mars, mga minamahal, the God of War. And then yung fourth will be the day of Mercury, mga kapatid. Di ba? Yung another God, yung messenger of the gods. Then pagkatapos po ng Mercury, Miyerkules, pasok po yung Thursday. Sino si Thursday? Kanino pinangalan? So Thursday po, instead of you gamitin yung word na Jupiter, mga minamahal, or Zeus, ang ginamit nila ay yung Scandinavian counterpart na ang pangalan ay Thor. He is also happen to be the god of thunder. Di ba? So Thor, Zeus, at saka si Jupiter ay Diyos ng kulog, mga minamahal. So sa kanila yung Webes. And then yung Biyernes ay araw ni Venus. At nagtatapos sa araw ni Saturn, the Saturday. So isang linggong pag-ibig. Isang linggong pagano, mga minamahal. Okay, now sa Bible, wala pa silang ganon. Sa Old Testament, ang pinangalanan lang na araw sa Old Testament ay yung 7. Sabat. Then, wala ka na madinig. It's only the Sabbath. 7. Pero nung pumasok ang New Testament, nagkaroon ng pangalan yung first day of the week. Anong tawag doon? Bago natin tinawag na Sunday. Pwede din Sunday, araw ng anak ng Diyos. Hindi na S-U-N, pero S-O-N. Pero Pastor Roderick, pwede din ba na S-U-N? Pwede din. Dahil sabi ng Bible sa Psalms at saka sa Malakay, the Lord is a sun and a shield. At sinabi din, and I will cause the sun of righteousness to rise with healing in His wings. This is the sun's day. Araw ng anak ng Diyos ito, the Lord's day. So kung sinabi niyo, the third day, araw ng Martes, ano ibig sabihin nun? War. Because si Mars ay God of War. Teka sandali. Hindi kaya magandang isipin na ang first miracle ni Jesus Christ is also prophetic? Nabuhay siya third day. Tama po ba? And babalik si Lord Jesus? Yes or no? Babalik si Lord Jesus? Yes or no? At ano ang balik ni Lord Jesus? He comes as a warrior Messiah. Sa second coming niya, there will be war. And He will make war with all the nations of the earth na hindi sumunod sa Kanya, with the two-edged sword coming from His mouth, seated on a white horse, followed with a great company ng angels at ng mga redeemed, at nakalagay sa Kanyang hita, King of Kings and Lord of Lords. Amen. Hindi kaya ang first miracle ni Jesus being also the last, since all miracles ni Lord ay miracles of change. Pag ang isang patay na buhay,
That's a miracle of change. He changed the situation. The dead is now alive again. Pag ang babae na masama ang reputasyon at napariwara at wala na pong puri na may pagmamalaki, lumapit kay Lord Jesus at na-restore, na-save, there's another miracle of change. The woman na dati pong sinner becomes a saint. She is already forgiven. Wala nang kasalanan niya, pinatawad ko na. Amen? Lahat ng miracles ni Lord Jesus ay change. Stormy weather. At sinabi ni Yeshua, Shalom! And then suddenly, there was great calm. That's a miracle of change. He changed the situation. He changed yung climate. Tama po ba? Lahat ng miracles ni Jesus change. Nababago. Wala ka ngayon, and then the Lord Jesus gumawa ng miracle. Aba, yung dating wala, umaapaw na. He changed the situation. Amen po ba? Lahat ng mga nakakatanggap ng milagro ay nababago. Nababago ang buhay, nababago ang sitwasyon, nababago ang itsura ng mesa, nababago ang laman ng bulsa. Yung dating wala, meron ng laman. Yung dating walang pag-asa, buhay na buhay na. Yung walang buhay, ngayon po, alive and kicking. Yung mga may sakit, well and healthy. All those miracles are miracles of change. And the last change, we shall all be changed. That's the last miracle. Yung last miracle is in a twinkling of an eye. At the last trump, the Son of God returns, and all the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up. These mortal bodies will become immortal, and yung corruption will be turned into incorruptible. That's change. Salamat na lang. Dahil pag may Lord Jesus ka, ito ang kanta mo kada umaga. Bukod sa blessed, at may bagong pag-asa at kay buti-buti mo, Panginoon. Ano pa? Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Magaganda naman kaya. Siyempre, mahilig ng mga Filipino worship songs. Diba? Kaninang umaga, ano yung itsura ng langit? Ng paligid? Mainit? O umuulan? Pagising mo ganun. Pwede mo, umuulan na naman. Diba? Amazing ba ang buhay ng mga Christians? Laging may awit. Ang Kristiyanong walang awit, ay, ang bot. Wala kay awit, wala kay... Pastor, ano ba? Si Mami. Nga naman, bakit ba wala itong awit? Paano? Nangawit na. Nangawit. Oh, napagod na. Pero tayo, hindi mo tayo mapagod. Wala kayo kapoy-kapoy. Padayon lang yun. Wala mong tumatanda sa Panginoon. Sabi ko sa mga may edad, senior citizens, mama ko nga, 86 na. Nandoon pa rin. Sasama na naman sa akin sa Buanga. Birang mama yan. Sa Bisaya, sabi lang, excuse na ito mga kwan ha, kay tigulang. Sabi ko, huwag niyong pagbawalan ang mga may edad na may burning passion sa Panginoon. Kay walay tigulang sa Ginoo. Ay ano man ang sakto na word, go lang kay Jesus Christ. Go lang yun, walay tigulang. Hindi tumatanda, walay pagtanda, na mayroon mang prangako ang Panginoon sa Psalms, na yung mga may edad na at tumatanda ay lalong kikinang at lalong lalakas at mangingintab at mabubunga ng marami sa bahay ng Panginoon. They shall flourish in the Lord's house. Di ba? Sabi sa Bible, magkakaedad ka man, you will still bear fruit. Of course, hindi naman po ibig sabihin na you will bear fruit. Ano ito may nukos, baby? Dadami ang mga anak mo na sa Panginoon. From physical to spiritual. Ganahan ka na karon, ganahan ka na ngayon, hindi na sa pag-anak-anak ng mga biological, kundi mag-anak ng mga souls na aakayin mo sa kingdom ng Panginoon. It becomes a joy. It becomes a passion to lead souls. And he that leadeth souls and winneth souls in the eyes of the Lord, they are wise and they will be rewarded. They will shine like the stars of the heavens. So, naghahanap ba kayo ng mga superstars? Kalimutan nyo na yung TV at saka Facebook at saka yung YouTube. Ang tinuod ng mga superstars
ang mga Kristohanon, mga Kristiyano na nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang magkikinang, ang mga bituing may ningning. Pagdating ng panahon, ang mga bituing magniningning ay sila na nagdala ng mga souls sa Panginoon. Sila ang totoong stars. So makakita ng superstar ngayon? Tingnan niyo mga katabi niyo. Mga superstar, di ba? Kami, magpa-autograph kayo, wag muna ngayon. Autograph kayo. Praise the Lord. Kung soul winner ka, you're a star. Amen? So balikan po natin itong John. Ano ba meron dun sa John? Third day, there was a wedding. Wow, amazing. When Jesus returns, mga minamahal, when the Lord returns, anong meron? There will be war. There will be a miracle of change when He returns. And there will also be a wedding. Nakita po niyo? Yes. And it's called in the Bible, the marriage of the Lamb. Marriage supper of the Lamb. Ikakasal. Ayoko kaya, alam niyo, katulad yung sister na nag-share kanina, pareho ka tayo, pareho kita, sister. Sabi niya, ay, mababaw lang yung luha ko, mababaw lang yung luha ko. Ako, pagka nagbida-bida na ako sa Panginoon, mababaw din lang ang luha ko. Lalo, pag kumag-awit ka ng mga love song sa Ginoo, makaiyak ko. Yung, I long to be the bride that you're returning for. Natin niyo po yan. Dressed in garments white and wrinkle-free. Diba? Yun eh. It's a bridal worship. Yung mga, alam niyo, yung mga taong, sabihin natin, gustong-gusto na makita ang Panginoon, yung talagang, alam niyo po, hindi, pag gustong-gusto mo na makita si Lord, hindi yung tinatamad ka na magtrabaho kay Lord. Sabihin na, maghintay na lang tayo ng rapture, wala tayong ministry. Hindi pa totoo yun. Layo mo sa rapture lalo na. Kaya, huwag na tayong kumilos, hintayin na lang natin si Lord, akit na lang tayo ng bundok, dili. Hindi. Sabi ni Lord, gusto niyo akong bumalik? Occupy till I come. Keep sharing the gospel of the kingdom. And then the end will come. Amen? So, pag masyado tayong excited bumalik si Lord, masyado din tayong passionate na i-share, magmadali na makadala ng mga souls na masave sa Panginoon. So, there will be a wedding. Now, ito isang principle. Bakit magkakaroon ng miracles? Dahil sabi po dito, because Jesus was invited. Oh, yung pala nagdadala ng miracles. The presence of God. Amen? Ngayong umaga, nandito ang lakas ng presence ni Lord Jesus Christ. And I can just speak, mga minamahal, from the faith na nandun sa heart ko, na walang aalis at lalabas sa atin dito kung dumating tayo ngayong umaga na meron tayong need, o meron tayong issue, o merong situation, and because tayo ay nag-draw near kay Lord Jesus Christ, the name Jesus, ano ibig sabihin? God is with us. You are to call the name of the child Jesus, all spelled in capital letters, for He shall save His people from their sins. Also, He will be named, or shall be called, Emmanuel. God is with us. Amen? Pagka binanggit natin yung pangalan ni Jesus, hindi po napakalayo ni Lord Jesus, hindi po napakalayo ng Diyos. The fact na you mention the name, may awit si Evangelist Jimmy Swaggart dyan, gustong-gusto ko. Nung unang panahon, yung Jesus, just the mention of your name. Hindi ko na maalala masyado yung lyrics, bugay na. Taas na yung one. Jesus, just the mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again. Like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. Diba? Ang ganda.
Yung mga disyertong walang buhay, banggitin mo lang si Lord Jesus, bubulaklakan daw, usbungan daw ng mga bulaklak. And I really, really love the name of your church. Bakit to? Kasi doon, Jesus Christ, He is our hope. Hindi ligid maayo, hindi maganda makita, ay Lord, patawarin niyo po kami at i-rebuke ourselves. Paminsan na nadadala namin yung sinama ko sarili ko ha. Minsan dala namin yung pangalan ng Panginoon, pero sometimes, pag medyo sunod-sunod, kaliwa kanan yung mga problema sa mundo, minsan para tayong nangihina, hindi naman nawawala ng pag-asa, nangihina lang naman. Malapit na, kumbaga para kang driver ng Dangwa, alam niyo yung Dangwa, mami naman, yung bus ng market ng Baguio. Punta ako ng Sagada, yun ang sinakyan ko. Doon pa naman ako sa harapan ng bus. Ang driver iguro. Pakaramdam niya, pati yung bus iguro. Makita mo gano'n, no? Ito. Yung bang kalahating gulong nito, tumatakbo ba sa lupa? Grabe ba? Mami naman. Sabi ko, bahala na Lord. Sige, kung time ko na, sige na, bahala na. Gumagano'n lang ako. Ako talaga sigurado una dito. Kasi nandun ka sa unahan ng bus Tapos nagdadrive, mga igurot. Mga minamahal, kulang na lang, lagyan mo ng bahag yung Dangwa, trangko ganun sila kagagaling mag-drive. Mga minamahal, nagagawa din nilang kalinga at igurot yung mga, parang ganun din. Para sabi ni Lord na, wala sa sasakyan yan at sa daanan. Na kanino pala? Nasa diskarte ng nagdadala. Magiging ganun ka doon sa nagdadala. Di nakarating naman po kaya ako ng Sagada. Sabi ko, salamat naman, buhay pa. Yung dadaanan mo kikipot, parang rights terracist na tayo ganun, mabilis pa. Grabe siya, grabe. Kasi that's another half day pa from Baguio, paakyat doon. Grabe talaga. But praise the Lord, kung tayo nakapagtitiwala sa mga driver ng sasakyan, sa mga kapitan ng barko, sa mga piloto, wala man pag sumakay ka ng aeroplano, pwedeng kausapin ko si kapitan. Bakit? Tanong ko kung ilang taon na ba siya nagpapatakbo ng aeroplano, meron ba dito? Kung di ka pinalayas doon, di ba? Diba? Hindi mo na inikisamin pa ba natin yung mga kwan? Pero the fact na tayo po ay sumakay sa eroplano, sa barko, at saka sa pampasahero, wala na po sa atin yung buhay natin. Nasa kamay na po nung nagdadala. Pero hindi tayo nagtatanong. Sige ka lang text dyan, chat na, darating ako, pasensya na, konting traffic lang, Di ba? Sabi ni Lord, nagtatampo naman kaya ako. Bakit? Daig pa ako ng mga driver Ba't pag ako magdadala, ang dami niyang tanong. Lord, sigurado ba? Makakarating ba? Talaga ba, Lord? Pag matagal, malaki yung blessing. Tandaan mo yan. Hindi kita paghihintayin kung wala kang hihintayin. Ay, thank you naman, Lord. At kung matagal, understood yan, malaki. Bakit? Madali lang yung magagaang, pwedeng i-airmail yan. Pag yan po, container, hindi makuha sa aeroplano yan, binabarko. Galing pa sa langit. Hindi mo yung di ba? Panginoon. So, relax lang kayo. May darating. Ganyan ang blessing ni Lord, ang mga miracles. Never denied. Delayed, yes. Denied, never. There will always be a divine delay. Ang sabi ni Lord, delay ka dyan. Bakit? Di ba delay yung tawag dun, Lord? Yung time na gusto namin hindi dumating 4 na araw na. Bakit ngayon ka lang dumating, Lord? 4 na araw na nandyan sa, di ba? Lahat ng mga kwan, laging, bakit ngayon ka lang dumating, Lord Jesus Christ? Nabubulok na po. Huwag nyo nang buksan. Di ba? Pero alam niyo po, sabi ni Lord, hindi naman problema yan. Hindi man ako nadidelay. Ang problema, hindi ako late. Yung relo nyo, masyadong advance. Totoo, hindi. Ilan lang ang mga tao na ini-eksakto yung relo. Ako nga, 10 minutes yung advance.
Lahat tayo gusto natin advance. Magpapaupa ka, may advance. Tama po ba? Noong unang panahon, pag magkakasal ng mga anak, mga babae, binata at dalaga, pag-uusapan ng magulang, kailan, pare, balae, sa kabilugan ng buwan. O, ngayon, hindi na, pag hindi ka Christian, nakaapag-advance na. Kailan, pare? Sa kabilugan ng tiyan. O, kaya yun na, here comes the bride. Di ba mga minamahal? Iba na, paingka-ingka na. Bakit may laman na? Bakit nagkaganon? Uso yun. Humingi ng advance. O, di ba? Ang mga tao ngayon, advance din mag-isip. Laging advance. Tama? Akni lang, tumor na. Gusto naman. May bukol. Ako na ipakani. Chemotherapy. Chemotherapy. Akni lang, cancer na. O ito, ganyan ang tao, advance masyado. Naubo lang, nakupo lang, cancer. Di ba? Ubo lang yun. Baka naman allergy lang, nasa mid. O, di ba? Ang galing talaga. Alam niyo mga minamahal, hindi mahirap makipag-deal ang Ginoo sa mga tao. Problema, bakit? Ang gagaling kasi ng tao magpalaki. Mali lang yung pinapalaki. Tama ba? Pag mabago yung tao, from negative to positive, ang palalakihin niyan yung mga mustard seed faith niya na. Amen? Hindi na yung problema ang pinapalaki. Okay, nako, 10 minutes, okay, last 10 minutes. 11:51 na po dun. So, Jesus was invited. Hindi mangyari ang miracles kung wala invitation. Wala tayong mag-invite sa Panginoon. So, lahat ng mga tao na inimbitahan na si Lord Jesus Christ, ang dami yun ng ticket sa miracles. Ang dami na po talaga. Dahil siya yung miracle performer eh. May kasabihan nga, don't look for salvation. Look for the Savior. Don't look for healing. Go seek the healer. Don't running after gifts. Have a connection with the giver. You have the giver, you have gifts. You have the healer, you have healing. You have the Savior, you have salvation. You have the deliverer, you will have deliverance. Tama. So there will be no kingdom of God kung hindi muna natin tinanggap si King God. Si King Jesus. Okay, next. Malapit na po matapos. When the wine ran out, ito na problema, right? Wine. Ano ba yung significance ng wine, pastor? Alam niyo po, may omen sila, no? Dapat, mahirap magpakasal. Sabagay, ngayon, mahirap pa din magpakasal ngayon dahil wala na yata sa mapunta 100,000 mo ngayon dahil mahirap magpakasal ngayon. Marami akong maatinan, mami, piba, na kasalan. Kapoy-gid kayo eh. May whole day. Kung ikaw yung binata na magpakasal ngayon, dapat hindi mababa sa 500,000 yung pera mo. Kaya bakit? May mga prenup pa. Oh. Meron mga successful sa prenup pero hindi na umabot sa kasal, di ba? Gusto niyo ba i-chisme ko? Napapanood naman ninyo yan. Ang gaganda ng mga prenup nila. Oh. Wala, nahuwi sa wala. Di ba? Prenup lang. Oh. May prenup, magkano gagastusin mo na doon? Sa kasal, entourage, yan na. Doon pa lang sa bahay yan, meron ng mga video-video yan. Di ba? Pasasayawin yung sandalyas. Yung minsan, sino ba ang gumagastos kadalasan sa ganyan, pastor? Yung lalaki, no? Sino yung pinakabagong ikinasal England din dito? Wala pa? Oh. Pang ikaw yung lalaki, ako magagastos pambihirang buhay. Yung nagbibideo, nandoon sa bahay ng bride. Tinitignan, yung pag-ayos niya, bagong paligo, inayusan, makeup, pati yung mga damit niya, pinasayaw-sayaw. Saan papasok yung groom? Nandun, aburido sa simbahan. Sisipot ba? Di ba? Nakita yung itsura, mga minamahal? Parang unfair. Bakit yung maraming time doon sa bride? Ang kutsing magara nasa bride.
Siya pa talaga yung last na darating doon, di ba? Sabi ko, talagang kung mainipin ka pa, importante naman eh. Pinaka-last pa talaga na mag-appear, di ba? Oh, minsan yung kinuha mo na yung bride, hindi pa rin. Nakasabit pa yung trahe ni Buddha doon sa... So, mga minamahal, ang sabi ko, unfair naman, oy. Bakit? Kasi laki ng ginastos mo. Binidyoan lang doon sa bahay, yung bride lang. Yung groom nandoon sa simbahan. Tapos lalabas pa sa picture, ang mga mukha, ng groom, ang aburido, ang bride. Ang bride, abot ang ganda. Kaya nung pinalipad yung kalapati ng bride, ang taas. Yung kalapati ng groom. Wala ko na yan. Tinood. Totoo. Oh, anyway. Parang may hugot Alam niyo po, noon pa yon. Paano pa po kaya ngayon? Di ba? Kasi may prenup pa, entourage sa ganyan. Tapos pagkatapos noon, hindi pa pala kainan. May second entourage. Bago na naman yung damit nila. Kung gaano sila kapurmal lumakad, ngayon naman parang mga ninja na ikot-ikot doon na bali-balintong. Sabi ko, anong oras ba itong kainan dito? Oh, kawawa na. Pagdating sa honeymoon niya, sigurado tulog yung dalawa. Baka hindi pa mabuksan ang mga regalo. Kapoy na gabi na Ang daming activity. Di ba mga minamahal? Sobra. Oh, lipad na yung pera mo. Riyan ng Diyos. Mabuti sana kung mabawi yun dun sa ipardibli na sayaw-sayaw. Magkano man ang ipardibli doon? Masundot ka pa. Diba? Iba na talaga itong panahon na to, Pastor. Anyway, balik tayo dito. Noon ang panahon, pag nawalan ka ng alak sa kasal, hindi magandang sign yan. Pag-usapan ka ng bayan, hindi magtatagal yan. Ganun ang omen nila sa una. Pag naubusan ka ng wine, na hindi pa natapos yung selebrasyon, yung wine ay symbol ng joy. Diba? Yun yung joy dun yung kinakuha. Nakita niyo yung ibang mga tao na hindi na makasaya, patong-patong na yung problema para sumaya, umiinom ng alak. Makita mo, nakatawa na siya. So, bless kaya itong wedding na to. Kasi naubusan ng alak sila. Tapos pumapasok pa yung mga bisita. Kaya yun, akala nyo dito lang sa Manila magastos. Mas lalong magastos sa mga kasalang baryo. Bakit ho? Kasi kung nagpa-hotel ka, yung card na ibigay mo sa mga imbitado, may RSVP yun, tama po ba? Pagkakasalang baryo, ilang barangay yun, kahit hindi imbitado, uupo na lang doon. Di ba? Hindi naman masasabi yung mga naghahanda na imbitado po ba kayo? Oh. Kaya nga, yun ang mahirap. Ito, kasalang baryo to Kaya you can just imagine, ang daming pumapasok. Nauubos yung alak. Paano yan? Ang sabi ni Mary, amazing lang po. Do you believe na si Lord Jesus at saka Miriam of Nazareth or Mary of Nazareth ay mga guests of honor? Yes. Si Lord Jesus at saka po sila Blessed Mother Mary ay mga guests of honor po sila. Klaro invited. Saan ka man nakakita ng panahuing pandangal na nandun sa kusina? Di ba dapat nasa presidential table yan? Tama po ba? Yan ang maganda dito. Dahil si Lord, hindi niya lang gusto sa presidential table. Sila ng mama niya nandoon sa kitchen. So sabi na, magusan sila ng alak. Okay, dalian na po natin. Ginang! Anong kinalaman nito sa akin? Hindi pa dumating yung oras ko. Oras lang naman. Di ba sinabing hindi pa dumating yung panahon ko? Sinabi lang naman ni Lord, oras ko. So sabihin, isang oras na lang siguro. Mine hour is not yet come. So, amazing lang po.
Then every time na lalapit tayo kay Lord Jesus for a miracle, nakita ko lang sa Bible, there will always be obstructions or something na mag-discourage sa'yo. To test kung gusto mo pa rin ba talaga, how hard natin i-press yung plead natin kay Christ. And lahat ng mga nakakuha ng miracles kay Christ, hindi nag-give up. Taga saan kayo? Syro-Phoenician po ako eh. May dugong Greek. Syria, Phoenician, Syrian, Greek. Sorry, hindi ako para sa mga ganyan eh. Sa mga Israelites lang ako eh. Hindi naman maganda na kukunin ko yung bread ng mga bata, ibigay ko sa aso. Aray, ang sakit naman kaya. Di ba? Oh, di ba? Sabi niya, it is not right that I should take the children's bread. Healing is the children's bread. And cast it to the dogs. Pero nakita niyo po ba? Anong sabi ng Syrian woman? Tama po yan, Lord. Tama talaga yung sinasabi niyo yan. Pero dahil aso na rin lang ako, at nandito kayo sa pagkainan, hindi ako aalis sa ilalim ng mesa na hindi naghihintay na may bumabagsak na tinapay galing dun sa mga bata. Dahil yung mga aso nandun lang, naghihintay ng ano, gulat ni Lord Jesus. Grabe na. Sige na, magaling na yung anak ko. Amen? Yung mga hindi nag-give up, sila yung nakakakuha ng miracles. Di ba mga minamahal? Hindi sila nag-give up eh. Kaya nga, huwag kayo mag-give up. Luke 18:1 na lang. That man, sabi ni Lord Jesus, He told them this parable, huwag kayong manghina sa prayer. Then sabi ni Mary, ano man ang gagawin, sasabihin na gawin ninyo. That's faith. Mga minamahal, grabe yung faith. Alam ni Virgin Mary o ni Blessed Mary, ni Mother Mary na alam ko may mangyayari ngayon eh. Sino po yung nakakaramdam ng ganun? Sino yung mga naka-receive na miracles dito? Magsabi na lang na amen. Pero alam niyo pa may miracles na mangyayari? May kutob kayo. Alam niyo na may mangyayari. Because yung nga sabi, faith is knowing. It's you know that you know that you know that you know that you know. Basta alam ko, hindi tayo aalis dito na walang milagro. So, ano man na ibig sabihin? Now, dalawa na lang po na instructions na binigay ni Christ. Alak yung kailangan. Dalawang klase po na lalagyan ng tubig, no? Uutang ako ng ilang minuto. Okay lang po ba? Uutang na po ito. Dalawang klase ang tapayan. May tapayang pang kitchen at may mga water vessels na hindi para sa kitchen. Doon sa restroom. O bathroom. Sa tingin nyo, alin ang mas malaki na container? Yung pang bathroom o yung pang kitchen? Bathroom. Si Mary, nandoon lang sa kitchen. Si Lord Jesus, nakaabot hanggang bathroom. Naghahanap siya ng mga vessels na mapaglalagyan. Amen. So don't ask God for a big blessing, but rather ask the Lord to enlarge the capacity of the vessel to receive. Because the amount of blessing will be based doon po sa laki ng vessel. Amen? So sabi ni Kwesa, daming bisita. Kung dito lang po, parang di picture lang yan. Ilang litro lang yan. Aha! Nasabi po sa Bible, there were set there 6 stone water jars. Saan ginagamit? For the rites of purification. Rites of purification, hindi po for drinking, for bathing. So, ang ginamit ni Lord, gusto na, okay, para malaki yung milagro, para sobra-sobra, hindi natin kailangan yung mga pitchel. Ang kailangan natin yung malalaking drum, kung sa panahon natin ngayon. Yung mga orokan. Naku, kung alam lang nila kung saan. Kaya pala namang ganito kasarap eh. Kainaman, tagal ko nang nag-atikim-tikim na rin. Bakit? Anong meron yun?
Galing pong banyo. Di ba? Sabi, doon pala nanggagaling yung masarap na alak. Sabi ni Lord, punuin niyo to. Kaya nga sabi ni Virgin Mary, ni Blessed Mary, hindi naman kasi all the time naging virgin siya, no? Nagkaanak man sila ni Joseph. Kung ano yung sabihin, huwag kayong magtanong. Gawin nyo lang. Siguro yung mga nagsasabi, yung bato tubig daw. Hindi ba tayo mapahiya nito? Baka tayo mabuhusan nito. Tapos dito pa talaga sa banyo. Basta sabi ni Mama Mary, huwag daw tayo magtanong-tanong. Bahala na, punuin na lang natin. Bahala na. Pinuno nila. Hanggang saan? Kalahati. Pinuno nila hanggang sa labi. Mga minamahal, it's about time kita tanan, tayong lahat, to get filled up. Don't hold back. Huwag nating lahat, budgetin nyo na yung sweldo nyo, budgetin nyo na yung pera nyo, budgetin nyo na yung time natin. Huwag lang natin budgetin si Lord. Binabudget ko yan. Binabudget namin yung church. Wala problema, no? Pero yung kakayanan ni Lord, yung order ni Lord, huwag natin babudgetin. Pag sinabi ni Lord, gusto ko lahat ng orukan puno, di punuin daw eh. Sabi, punuin eh. So, ibig sabihin pa, magpakapuno tayo. Amen. Puno lang ng puno. Huwag na. Puno ka na ng problema. Tama na yung problema. Puno ka na ng mga marites. Ayun na yung mga marites. Puno na ng water. Puno na ng Word of God. Puno na ng promises of God. Puno na ng Espiritu ng Diyos. Yun ang dapat umapaw sa atin. And hindi tayo pwedeng iserve ni Lord half-baked. Di ba? Galit kasi siya. Bakit? Nung nakita ni Lord Jesus na punong-puno sila, draw now. Amen? Sabi na pag punong-puno ka na, it's about the time to draw. And take it to the governor of the feast. Ngayon po panahon na to, we have come to the fullness of time. We have received the fullness of God's love, grace, and mercy beyond measure because of Jesus Christ. And this is the parting words, mga minamahal. Buhay natin puno na ng mga pangako ng Diyos at saka ng presence ng Diyos. Draw naman paminsan. Draw from the vessel. Amen po ba? And then nung natikman yung water, that was the best wine served. Amen? So mga minamahal, yan, sarado ko na yung Bible. So sa mga marriages na tumatabang na at nagiging tubig na, yung lasa. Pag nandyan si Lord Jesus Christ at yung mga relationships, not just marital, any relationships na may pagkatuyo o pagkatabang, ang gamot lang pala is the presence of Jesus and to get us filled with every word of God. And mga minamahal, that will bring back the flavor sa buhay ng mga anak niya. Nawa na bless po tayo ngayong umaga sa message ni Lord. Tandaan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung nagawa niya noon, ginagawa niya pa rin ngayon at patuloy niyang gagawin habang may mga taong kumikilala sa Kanya. God bless you po. Manalangin po tayo. Most gracious, loving Heavenly Father, it really is a great joy, blessing, pleasure. Ang sarap na ang pinag-uusapan namin sa Lord's Day ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. And Father, thank you that the presence of God means also the power of God. And Panginoon, naniniwala po kami na walang mga anak ninyong matutuyuan. Walang mga anak ninyo na mangangailangan. The promise of constant and miraculous provision. Sinabi po ninyo, the moment na makareceive kami ng water from you, that will not dry up, but will turn as a river, is springing up, no drying up, but the promise of springing up from the belly, Lord, from the innermost,
and it will gush out, Panginoon, as rivers of life. Maraming salamat. Maraming salamat sa mahal kong J. Cohar family. Maraming salamat kay Mami Fe. Maraming salamat sa mga pastors at mga pamilya na bumubuo sa church na ito. Ngayong umaga, lahat na naka-receive ng word, it's about time we draw the blessing. We draw the blessing. We draw from the grace. We draw from the resources. Lahat ng needs namin, abundantly provided. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po. Very blessed Sunday. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh